administration? Well, what is clear is that according sa initial reports sang aton nga task force on drainage, kulang gid man kaayo sang coordination ang national agency sa local. May mga discuss to na nalipay ang mga barangay officials, mga barangay captains, nga may pronouncements ang presidente nga from here on dapat may ara sang coordination ang national government agency sa local government. So nalipay gid sila kag moving forward, at least hopefully may ara sang increase na coordination. It appears kadamo sa mga problema na cause bangod sa lack of coordination. Kag sa subong nga hearing na na-identify man na lacking man ang data sa both the local government and the national government. Ang DNR, I think on record na-identify to earlier nga kulang sang topographic maps kag mga maps sa mga waterways. Outdated kaayo ang topographic maps kag mga waterway maps kag rely lang sila gali sa Google Earth. So Google Earth is a private entity and worse, hindi na siya Pilipino. US na yung Google. Kung rely kita sang amo nga data, Google Earth pa no less na publicly available. I think when we are looking for solutions, diri nga localized solutions, hindi accurate ang ato na localized solution. Now, ang konseho naga-acknowledge na lacking gid man ng resources ang local government kay considering nga ang mga maps naton, historical maps, hindi niya magamit as basis kay tigabag-o ya ang flow ya sang water. Continuing ni siyang problema para sa syudad. But what is clear from the data that we have it is not just ang problema sa pagbaha, collective ni siya. Kadamo sang gin-identify ng mga problems, whether it be informal settlers, whether it be ang faulty ng mga drainage systems, whether it being lack of coordination sang national. It's a combination of many factors. So mayo gani ni nga hiwat naton ang committee hearing, ang Quadcom, kay agod ma-discover naton kung ano gid man ang problema kadalom gid sang problema when it comes to flooding sa syudad. Na-establish naton, Councilor, nga may problema giman sa coordination. Pero are we also going to establish kung ano man ang mga why nahimo sa city government so that ma-make up ini nga problema na masolbar pagbaha sa syudad sa area? Precisely, first and foremost, ang data naton, na-admit man naton earlier na kilala naton mag-digitize kay kabudlay man mag-track sa mga waterways kay na-discuss earlier na ga-change na siya as the course of time bisan sa lain na acknowledge na may mga accessions kag accretions kabago niya ang layout sang waterway. So gani gin-discuss man earlier, may mga drones na ginapalupad ang syudad kay para mayara detailed na mga scans sang geography. So gina-work out na siya. Kilala naton sang additional budget para sina we have to identify nga amo na isa sa mga priorities ang syudad from a budgetary perspective, from a fiscal perspective, i-focus naton ang mga resources sa ina nga abutan. Councilor, anong madangatan ayhan sang aton nga Quadcom if sige-sige nga hindi mag-attend si Engineer Pakanan? Well, we have half data kay thankfully nag-attend gani ang DNR. At least na-discover naton na inaccurate pa kayo ato na mga topography maps kag mga waterway maps. Isa na sa mga issues na, well, we cannot solve this flood control, this flood issue if we don't have accurate data. Isa na, at least nalipay ko na ara ang DNR. That's one of the discoveries na discover naton subong na public hearing. If Engineer Pakanan continues to fail, you are depriving the Ilonggo people the rightful solution, the proper service na ang kabagay sa mga Ilonggo. I mean, we're all taxpayers here kag hindi lang ya bangod gabayan kita taxes. Our lives are at stake, our properties are at stake. Tanan sina ginarisko mo para sa personal mo lang. Ginarisko mo na para sa personal mo lang. I mean, the Ilonggo people deserve better. So, syempre natural, di ba? Bisan, Councilor,